An impulsive buyer is someone who makes unplanned purchases without careful consideration or prior intention. Here is the example. Gaganda ng mga product nila, no? Uy, ang ganda nito. Uy, ang ganda nga. Bagay ito sa akin. Tingnan mo natin. Uy, ang Uy, ganda. kunin mo na. Ang ganda sa'yo. Sige, kunin natin to. Hanap ka pa na ibang mali mo. May marami pang maganda Sige, dyan. Sige. Uy, maganda to, oh. Kuya, magkano po ito? 150 isa. Uy, ito, oh. Short for 180. Ano, maganda nga. Sige, grab ko na. But you might be wonder, like, why all these people is always looking for a bundle? And here is why. And now that you know that why they prefer bundles, let's go now on how they satisfied with their product. Parang kailangan ko ng bag na pamorma. Ito, parang maganda ito. Buy ko na. Wait. How it showed that this customer were satisfied in her products? Well, let's find out in her reaction. Sali ka, girl? Uy, ang ganda nga ng quality. Bagay nga sa akin to. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. I want to purchase a product but my budget is tight. So I will find a solution to get the product with a fair deal, and here is how I do it. Ay, ito. Ay, oo nga, ito. Pipila na kaya? 180. Sige po, arin na po. Cut. 180. Pwede ka na, 170. Kaya sa ano? Kaya 170? 170 daw. Okay. Sige na. That is how I got the product as low as 170 pesos. Amazing, right? Pero, nandito na tayo sa modern generation. Yung iba, hindi na makapunta sa mga physical store. Mas prefer na nila yung online. So ngayon, ipapakita namin sa inyo ang mga behavior sa pagpili ng products online. Isa sa mga dahilan ng tao kung bakit mas pinipili nila na bumili online kaysa sa physical store ay ito: mura. Mali, hindi pala yan, kundi ito. Hindi lang makita ng buo, pero sinasabi talaga dyan na mas mura yung online kaysa sa physical store. Bakit ko nga ba ito sinasabi? Well, magiging connected kasi ito sa magiging behavior ng consumer through online at physical store. Ito pang isang dahilan kung bakit mas pinipili ng mga consumer ang online kaysa physical store. Ito ay ang pagiging convenient ito sa mga taong hindi mahilig lumabas o gumala. Kasi sino ba namang gustong mapagod pa kakalakad at hanapin kung saan yung product na gusto niya, kung pwede naman i-search niya na lang at lalabas na agad. Although may downside din yung paggamit ng online shopping, pero karamihan pa rin ay tinatangkilik ito dahil nga sa pagiging convenient at madaling ma-access. Dahil din dito, nagiging mapanuri na ang mga consumer bago bumili ng isang product. Narito ang isang halimbawa ng isang uri ng behavior ng isang consumer bago bumili ng product online.
Maaaring nagtataka kayo kung paano na ipakita doon ang isang behavior ng isang consumer bago bumili ng products online. Well, doon na papasok yung pagtingin sa mga reviews. Isa sa mga dahilan kung bakit tinitignan ng mga consumer ang reviews ay para malaman kung ito ay legit o ito ay tinatangkilik na ba at maaasahang store kung sila man ay bibili ng product dito. Patutulong ito para malimitahan ang risk ng mga scam about sa online. Kaya talagang mas tinatangkilik na ito ngayon.